Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta ka, Gazel Ortega? Yes. Hello at magandang gabi din sa inyong lahat. Ayad nga gabi in Bisaya. Okay, gala ko sa work, nakakaloka. Kasi last day of the month ngayon na wag-work kami. So marami kaming ginawa, napagod talaga ako ng bonggang-bongga. Pero okay lang, medyo maulan, tapos medyo masama yung panahon. Sana umokay na kasi aalis din ako. Nakakaloka. Live mo pa ako. parang, parang kanina Nakakaloka. O, nag-uusap diba? tayo backstage. Ayun yung sinasabi ko. Daming Tapos work. inunahan mo pa ako. Ako Ikaw naman, naman yan, actually, kamusta ka? pabakasyon na rin kami. Actually, bakasyon, last day ko na dapat yesterday doon sa work ko. Tapos, yung kanina, ayun, dapat kanina tapos na lahat. So, hindi siya nag-success. So, kailangan ko pa mag-extend ng ilang araw. So, nakakaloka. At yung ilang araw na yun, wala nang bayad yun. Kasi babayaran lang nila hanggang ano lang, yung buwan na 'to. Tapos Ngayon. next month, 'pag na-extend ka, puwede ka naman pumunta sa school 1 month. Wala nga lang bayad. Ay, At hindi na rin nakakaloka. at hindi na rin libre yung pagkain. You Ano have ba to buy your 'yan? own. Oo, gano'n. At least nga Tapos sa at least nga diyan Mama Sam libre pagkain dito wala 'di ba, baon-baon lang. sa school, oo, libre. Kasi yung mga bata din naman namin, libre talaga yung pagkain nila sa school. So, syempre, yung mga piniprepared namin pagkain, meron din pa for teacher. Ang bongga din kasi libre yung pagkain at libre yung, ano tawag dito, yung dessert, Snack. prutas, oo, Ay, mga ganun. sana Hindi yung snack. all. Uy, alam mo ba, grabe gumawa ng pera dito yung school. Kasi nag-duty ako doon sa ano sa tindahan. So, imagine mo sa loob ng isang araw, hindi isang araw. Yung break lang namin in 1 hour, nakagawa kami ng pera na 10,000 baht. Oh, In ang one bilis hour. naman. Diyos ko naman, Kakaloka. 1,800 yung estudyante namin. Tapos 20, 20, 20, 20. Kung bumili yung mga yan, 20, 20, 20. Yes. Nakaka-10,000 kami in 1 hour. Kasi nag-duty nga ako, pinag-duty nila ako, kasi sa amin ganun, teacher, pwede ka ba tumulong magtinda? Ano yon yung break namin ng 1 hour, yung 11 p.m., 11:30 to 12:30. Sabi ko sa iyo, ano lang 45 minutes, naka 10,000 kami. Nakakaloka. Take note, libre pa pagkain 'yan ha, pero marami pa rin silang binibili. Oo, talaga yung mga bata kakain sila konti pero siyempre gusto nila chichirya, gusto nila yung mga ano. Oo, nakakaano kami, grabe as in talagang sabi ko 10,000 in a week magkano 'to, 50,000. So, in 50,000 in a month. So, gano'n talaga, umiikot talaga. Ang maganda kasi dito sa Thailand, umiikot talaga yung pera. Umiikot yung pera sa lahat. Sa temple, 'pag pumunta ka ng temple, bibili sila ng bulaklak halagang 20. So it doesn't matter yun. Tapos bukod pa doon, may mga alay-alay pa silang mga donasyon. So talaga yung pera talaga paikot kasi they are believe, what did you give, you receive. Mhm. Sana Kaya gano'n din yung mga Pinoy. yung mga tao dito, tapos marunong talaga sila mag-savings. Yung mga bata, ang baon nila everyday, tinatanong ko, pinakamababang bata ang baon 40. Sabi ko, naubos mo ba yung 40? Sabi niya, hindi, 20 lang. Tapos yung 20, sinisave niya sa school bank. Tapos kukunin niya yon, halimbawa grade 1, nagsa-save na siya. Kukunin niya yon pag grade 6 na siya. Tapos yung lahat na naipon niya, yun na, tapos ililipat na yun ng nanay niya sa bank talaga. Ang saya. Sana all by ganyan din dito. Ewan ko kung ano, maano talaga, ang Thai, hindi ko naman masasabi na mapera sila, pero may pera sila. Yung bawat tao may pera sila. Kaya hindi uso dito yung utangan, hindi uso dito yung alam mo yun. Kapag ang halimbawa, ito nga sabi sa akin nung director ko. Sabi niya, puwede kang tumulong once, pero kapag buwan-buwan ka ng tumutulong, hindi na okay yon. Sabi niya, puwede kang magbigay sa nanay mo, sa tatay mo buwan-buwan, okay yon. Pero sa mga kapatid mo, hindi. Kasi kailangan nilang magtrabaho. Ay, yes. Para maging independent at makakuha rin sila ng Tapos sarili sabi ko, nilang pera. paano naman kasi ang dami din namang anak. Oh, hindi mo na problema yon.
problema na nila yon. So nag-anak sila, so responsibilidad nila yon. At kung nahihirapan sila, huwag kang ma-bothered, huwag kang makonsensya kasi hindi mo na problema yon. Eh kung paano ko sabihin niya, sama naman ng ugali mo, ikaw naman meron ka, hindi ka marunong magbigay. Sabihin mo sa kanya, yes, masama ang ugali ko sa'yo, pero sa sarili ko hindi. Yung gano'n. Oo, naloka ako. Hindi, kasi parang mali daw kasi yung pagtulong daw, wala naman daw masama, pero once lang talaga. Kahit sino nagrereklamo siya kapag tawag ng tawag yung pamilya. Once lang daw, pero not to the point na parang bigay ka ng bigay, bigay ka ng bigay, bigay ka ng bigay. Parang inasahan ka na nila sa buong buhay mo. So, hindi daw okay yon. May responsibilidad lang daw tayo sa nanay at tatay natin. Pero the rest, wala na daw yon. So, yung mga Wala, yeah. tumawag ka sa pamilya, tumawag ka sa nanay, sa anak mo, hindi sa'yo. Ganon. Parang feeling ko naman, oo, tama naman yung sinasabi niya. Kasi paano ka nga naman makakaipunan sa'yo kung lahat sila pasan-pasan mo, di ba? Kung sa bagay, may point din yan. At sana ganun din yung yung kultura dito sa Pilipinas. Hindi yung isa lang yung nagtatrabaho sa isang pamilya tapos mga 10 yung bungangang kakain. So paano na be? Paano na Sabi, asenso? sabi nga nung director ko, sabi niya, malakas ka ngayon, malakas kang kumita ngayon, pero dapat ngayon, itong yung panahon na dapat mag-ipon ka ng mag-ipon. Kasi kapag nanghina ka na at wala kang ipon, kawawa ka, Sam. Sabi niya, ganon. Kung sa Sabi bagay, niya, totoo mag-ipon ka yan. lang ng mag-ipon para pag tumanda ka, meron kang pera, may madudukot ka, makakapagtayo ka ng negosyo mo. So, yun yung priority mo. So, tigilan mo ang katutulong kay ganito, hindi ka kamo charity work. Ganon siya. Ako pwede din. Pwede rin akong tulungan. Charot. Kasi di ba, tama Nakakalo. naman siya. Para Na, makapag-ipon. hindi kasi ang sinasabi niya, ang hilig-hilig daw kasi ng mga tao na, o tulungan mo ako, o humingi ng tulong. Pero, ang totoo naman daw, hindi ka naman daw baldado, matuto kang magtrabaho, matuto kang magsikap, matuto kang mag-ano. Paano, sabi ko, paano kung hindi naman nakapag-aral? Hindi mo na problema yon. Choice niya yun sa buhay. Yes. Ang saya. Tama naman yung sinabi niya. Yeah, totoo. At Sa saka atin kasi sa mga mali kasi yung tumutulong kultura natin, Ang kultura kasi natin isisisi yung hirap, yung parang anakan ng anakan tapos isisisi yung hirap ng buhay kasi walang makain. Pero ang trabaho dapat kasi alam na nila yung kung hanggang saan lang dapat. Kasi siyempre kung kaya ba nilang bumuhay ng anak or kaya ba nilang pakainin yung anak nila, pag-aralin yung anak nila, hindi yung parang hindi na nila naisip yun. Tapos ang status ng buhay ganito. Kaya maraming mahirap talaga nag-iisip. Hello, Gaysel, natulog ka na. Ayan, walang signal. O go lang. Ano nang ating pag-uusapan for So, today's yun, video? sabi ko nga, iba kasi yung kultura natin sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, kasi Mm. sabi ko, hindi natin, parang walang planning. Mhm. Yeah, tama. Dito Umaasa lang kasi, sa biyaya na darating. dito kasi talagang may planning sila. Yung alam mo yun, hindi sila basta-basta nag-aanak. Kung mag-aasawa sila, tamang edad na, yung may trabaho na, yung mga ganon. Kaya dito, ang maraming construction worker dito, Myanmar. Bakit? Ayaw ng Thai na mag-construction worker sila. Ayaw nila yung nahihirapan. Magtitinda sila, pero hindi sila magka-construction worker. Yes. Kakaloka. Yes, lahat ng Sana mga all. trabador, lahat ng halos na trabador dito, yung mga construction workers from Myanmar yan. Kasi ayaw ng mga mahihirap, mabibigat na trabaho. Kahit yung mga Ay, janitress, mga Myanmar sila. Hindi sila yung mga Thai. nakakaloka. Saan mag-apply na rin nga ako dyan ng construction work. Yung mga nagtatrabaho sa restaurant, yung mga tagaluto doon, mga Myanmar sila, hindi sila mga Thai. Kasi yung mga Thai, ang isip nila mag-business ng kanila. Yan. Yeah. At diba, ang bongga lang.
Anyway, so Yes. exciting ang pag-uusapan natin ngayon dahil syempre ito na Woo! nga, yung hinihintay natin na pambato na isa sa mga malakas na kandidata sa Miss Universe. Syempre kaabang-abang to. Kahit naman nung bata ko, inaabangan ko talaga ang Miss Universe, ang Miss USA. USA. Yes. Yes. So kanina naganap Kaloka. ng preliminary competition nila at syempre bibigyan natin ng bonggang-bonggang reaction. Ikaw, Kaysel, sa mga napapanood mong Miss USA noon, saka Miss USA ngayon, tingin mo ba malaki na ba ang pinagbago ng Miss USA ngayon? Ang laki ng pinagbago kasi tsumaka, kasi dati maganda. Yung production, hindi okay. Pero okay naman yung stage, malaki, mahaba. Parang ano lang talaga, parang nag-downgrade sila ngayon. Kaysa sa dati, nagagandahan talaga ako or dahil mas maganda lang dati kasi bongga yung pageant nila tapos yung atin tsaka. Pero ngayon kasi parang mas lamang pa yung Pilipinas when it comes talaga sa stage and sa the way, sa production kaysa sa USA. Nalulungkot dun ako sa part na yun. Pero okay naman, yung mga contestants still, ganun pa rin yung mga performers, mga kabog din naman yung girls. Tapos doon lang sana sa ano, parang nakasteady lang kasi yung ano nila hindi yung papalit-palit yung LED nila, yung ano ba tawag doon? Basta yung nasa background, naka-steady lang. Parang ano lang, parang tarpaulin Gusto, lang. gusto dahil sa ganun, sinabi mo na parang hindi sila nag-level up. Ako naman, ang observation ko, Gaysel, Miss USA is Miss USA at isa siya sa mga Yeah. parang talagang kabog na pageant. Bago pa naging kabogera si Thailand ay USA muna talaga. Sa Thailand nga ginaya lang yung format ng Miss USA noon eh. So, ibig Yeah. sabihin, ibang level talaga ang Miss USA. So para sa akin, kung ikukumpara, syempre taon-taon talaga nag-iisip sila ng bagong production, bagong pa-eksena. So kanina, pinapanood ko yung preliminary nila, napawawa ko kasi parang preliminary pa lang, ang bongga na. So kung iisipin mo, hindi pa naman to yung coronation night, preliminary competition pa lang. Pero kung titignan mo yung stage nila, panalo sa ilaw, panalo talaga very HD yung dating, panalo yung stage, ang laki ng stage, ang ganda ng ayos. Kumbaga parang ano lang, yung parang new version ng yung alam mo yung makalumang Miss USA, parang ngayon yung bago. Kasi 'di ba nakalagay do sa taas Miss USA. Pero kung titignan mo, parang parang nakita ko na siya noong Miss USA noong mga Yeah. 70s, mga gano'n. Pero ngayon parang Ganon. colored na gano'n. Pero kasi huwag Yeah. natin Oo. kalimutan saan ba ginawa? Sa Rio. So siyempre hindi din naman natin alam yung place ng isa sa Rio kung ito ba ay upgraded talaga sila. Kasi may mga lugar sa US na medyo parang probinsya lang, yung mga gano'n. So dapat maintindihan din natin yun na para sa akin, yung Rio nakapagbigay sila ng isang magandang production na preliminary competition for the USA. At kung ikukumpara ko sila last year, much better yung Miss USA ngayon. So parang ako nanonood Yeah. ng Yeah. Miss Universe eh. So, ibig sabihin, level up. Kaya lang, kaya parang napansin mo, nag-downgrade sila. Kasi walang, siguro wala kasing publicity yung mga girls dahil a week lang yung kanilang pageant. Yes. Kumbaga parang sobrang rush. Pero sa rush na Yeah. to, talagang makikita mo naman na, yung bongga ha, na rush ninyo yan ng ganyan in a week. So, bongga na yon. Pero, ayun nga, publicity ng girls, parang hindi katulad noon na parang ang dami nilang event, may mga tour-tour pa sila sa bawat lugar-lugar, plus nandoon yung talagang alam mo na pinaghandaan ng sobrang tagal kasi umaabot yung pageant ng 3 weeks, tapos parang ang daming ganap. Ngayon kasi parang pumunta na lang sila for the competition talaga, preliminary and coronation night na lang. Ganon. So, Yeah. nawala yung ningning. Plus, yung siguro dahil inaabangan natin yung 'di ba dati kapag nanalo si Miss Teen USA, si Miss USA, sinasalubong ni Miss Universe, tapos dadaling niya doon sa apartment niya. Plus nagkakaroon tayo ng update kung ano ba yung mga ganap ng mga Miss USA at saka Teen USA. And then kapag
New York Fashion Week, ayan, sama-sama silang tatlo, so may mga interview sila na napapanood natin. Ngayon kasi parang wala. Kasi nga, di ba, separated na. So parang yun, parang nawala yung publicity ng Miss USA because na-separate siya sa Miss Universe. Tingin mo? Yes. Napansin sana I know naman na mag-ano sila, mas bobongga sila bukas. Siguro iibahin nila yung backdrop. Nalungkot lang ako sa part na hindi sila nagpalit ng backdrop kanina. Hindi man lang pinagpapalit-palit. Eh, LED naman yung ano, LED naman yung nasa likod. Sana nagpapalit-palit lang din. O, 'di ba? Yung iisang pang ano lang talaga, pang summer lang talaga. Sabagay, summer sa US ngayon, kaya go na lang sila. Pero natuwa ko dun sa States, ang laki, ang haba. Sana ganun din yung Pilipinas, no? Yung mahaba yung lalakaran mo, hindi yung 5 seconds ka lang binuto ka ng ano, ng camera, ng bonggang-bongga, tapos wala ka na agad. Next contestant na. Ikaw naman. Ang gusto ko kasi yung ano, ako okay lang naman sa akin kung hindi pa naggagalaw-galaw yung background nila. Kasi yung swimsuit, ang bongga nga, ang liwanag eh, parang nasa beach talaga sila. So parang sabi ko, bongga. Tapos yung evening gown, naramdaman mo, okay, so ang ganda. Nag-iba naman, hindi mo lang masyadong napansin siguro. Tapos plus yung, ayun, yung stage nila, panalo yung stage, sobrang laki. As in talagang kita mo yung details ng paglalakad. And then, ano, masaya kasi maliwanag. Yung alam mo, yung parang Yeah, nilamon ng stage yung kandidata. Yung parang talagang stage siya. ang laki. Stage, gano'n. So, sobrang laki niya. Malaki Parang talaga. stage. Tapos yung kandidata, nagmumukha siyang maliit kasi sa laki ng stage. Oo, at saka nilagay silang ano 50 doon, parang ang luwag-luwag sa 50 yung stage. Oo, pwede nga Nakakaloka, silang malaki mag-ano, talaga, football eh. bongga. Oo. Kahit 52 sila, 51, so parang ano sila dun, yung hindi sila siksikan. So yun, ibig Mm. sabihin ang bongga ng production nila kasi malaki. So alamin natin bukas kung ano yung gagawin nilang production number, yun yung alamin natin. Kasi syempre for now, ang masasabi lang natin ay Ah, preliminary lang naman. Pero kasi kung ikukumpara ko yung preliminary ng Miss Universe Thailand, eh, yung bongga ng Miss Universe Thailand. Kasi para ka nang nanonood ng Miss coronation dance. Universe. Mm. Yes, tama. Nakakaloka, 'di Pero kung ba? ikukumpara mo naman Pero siya sa Miss Philippines, ano ka ba, layo-layo, parang kailangan natin gumawa, kailangan nating mag-ano ng budget diyaan. But I'm happy kasi parang, alam mo yon, napapanood pa rin natin yung preliminary competition ng Miss USA sa YouTube. Sobrang ang bongga lang para sa akin. Kasi at least nakita natin, nagkaroon tayo ng, uy, may mga kandidata pala ang USA. Parang dati, parang feeling yes, natin wala at naman. saka Parang nag-coronation night na lang sila. Parang, may nanalo na. Miss Teen USA nga, hindi ko na naramdaman. kasi nga sa sobrang iksi ng pageant, nakakaloka. Pero natuwa naman ako doon sa mga paeksena. At may mga kumabog, bongga. Bibihira na rin ngayon yung black. Siguro nasa 15 lang yung black na sumali sa Miss USA. Dati kasi karamihan black yung sumasali. Ikaw ba, syempre di ba sunod-sunod black ang nananalo sa Miss USA? Di ba parang taon-taon yung black woman ang nananalo. Tingin mo this year, black ba ang mananalo? Walang black na nag-stand out sa akin kanina. Magaling sila sa pasarela, magaling sila sa ano, pero wala akong black na nag-stand out. Mga ano sila, mga puti yung mga nag-stand out sa akin. May mga Yes. magagaling mag-black, kagaya ni Miss Delaware, magaling siya. Pero hindi siya pang Miss Universe, yung beauty niya. Sakto lang. Ako Yung, naman kasi basta, siguro yung mga black kasi parang hindi sila gano'n ka-stunning. Gawa nga ng ano, tawag dito, maraming mga white girl ang talagang, alam mo yon, mas ex-senadora. bongga, oo, yung Yes, beauty, mas oo. pumalo yung beauty. Nalamon yung beauty ng mga black. Pero hindi natin alam, baka mamaya may mga, kasi si ano, kung papansin mo si California, di ba black beauty siya? Uy, bongga siya ha. Ang strong niya si California. Medyo nakakatakot si California. But ang tingin ko, anong tingin mo? Sino ang mga kandidata para sa iyo ang mga kumabog talaga? Kanina,
Nanood ako muna ako ng swimsuit. Yung umaga nanood ako ng swimsuit. Ngayong gabi ko nang pinanood yung gown. Yung kumabog talaga sa akin sa swimsuit, ano, yung kahit hindi siya magaling magpasarela, si Minnesota, yung beauty niya talaga kabog, tapos yung personality, si Florida, bongga, si New York na kabogera, si Nevada, bongga din si Nevada kasi ang bongga ng advocacy niya, mechanical engineer siya. Tapos si North Carolina, super bubbly, kaya lang hindi marunong magpasarela, nakakaloka. Sobrang ganda ng personality, parang ang astig lang nun talaga. Si Miss Texas, I like her advocacy. Si Utah, gusto ko si Utah, promise. At saka si Washington na pire Miss Grand. Dapat sa Miss Grand USA siya sumali. Kabog na kabog siya. Talagang pak na pak yung labanan ni Washington. Si California, yun nga, Army, si California, di ba? Black American siya na may lamang na white nga ganong eksena. Si Colorado gusto ko rin, Nebraska at saka si Rhode Island. Sa swimsuit lang yun Mama Sam. Yung mga para sa akin ay kumabog ng bonggang-bongga. Okay. So, sa swimsuit, sabi mo swimsuit. Yung swimsuit, nagustuhan mo yung swimsuit nila? Nagustuhan ko yung iba, tapos yung iba hindi. Para kasing ang ano ng iba, yung, lalo na yung first batch, hindi ko bet. Pero yung pangalawa at pangatlo, pang-apat, pang-limang batch, ang bobonggo na ng swimsuit, Mama Sam. Hindi ko alam kung ano yung fabric na yun, pero maganda siya tingnan, tapos hindi bastusin. Hindi siya Oo, bastusin. napaka-elegante ng ano. Pero Yes! actually, ano siya, parang parang sobrang styling ng swimsuit. Ang bongga lang. Yeah. Parang hindi siya typical na swimsuit. Gusto ko siyang suotin ng gano'n. Alam mo True. kasi meron siya yung para siyang paru-paro. Oo, Alam mo yes. 'yun? May mga ganung level. Masaya siya. Hindi ko lang bet yung first batch kasi medyo tabon yung katawan nila. Pero yung mga huli na gustong-gusto ko na kasi yung kulay, tapos hindi bastusin talaga, promise. Yung parang ang tibay, basta maganda siya, maganda. Tapos kabog na kabog din yung pag-eksena nila. Hindi mo alam ko. Basta maganda yung swimsuit nila. Natuwa ako kasi lagi na lang kasi pajulit-julit yung mga swimsuit nila ng mga nakaraang year. Paulit-ulit na ano nga yung ano nila, yung si basta may ano sila brand na sinusuot lagi na wala man lang pagbabago, yun at yun pa rin. Pero yung swimsuit nila ngayon nice, nakakaganda at saka nakaka-fresh, nakaka-summer, ganun talaga. Basta ano, parang natuwa nga ako kasi 'di ba sa Thailand parang flower-flower. Pagkatapos sa kanila parang paru-paro. Actually parang nakuha nga yung concept, parang iisa. Pero sabi ko nga mukhang Mm. ito na yata yung usong swimsuit ngayon. Parang gusto ko din magsuot Yeah. ng gano'n. Napaka-elegante nila tingnan doon kasi hindi nga bastusin. Hindi masyadong kabog na kabog na. Grabe kasi yung iba pag ano pag iba yung styling. Maganda yung ganong eksena. Pero tanong ko sa'yo, Geisel, sino ang nakikita mo talaga na parang kakabog talaga? Napansin mo si ano, si Miss Hawaii? Si Miss Hawaii, magaling siya when it comes sa swimsuit and gown. Ang problema, hindi ko bet yung face. Parang ano, parang Pilipina, mukhang Asian siya, mga ganon. Hindi ko bet yung face niya kasi mas maraming stunning yung face. Pero okay naman siya. Pero hindi ko siya ipinasok sa top list ko. Parang wala lang ako nararamdaman sa kanya. Pero alam kong nag-perform siya ng mabuti. Ako para sa akin si Miss Hawaii, parang feeling ko isa 'to sa mga possible na puwedeng manalo ngayon. Kasi ano, ang strong ng personality niya. Sobrang ang galing pa ng drama niya sa entablado, yung swimsuit saka evening gown, gusto ko. Yeah. Yes, tama ka, siguro hindi siya gano'n kabongga yung beauty niya, pero in terms of performance saka yung confident na meron siya, parang sabi ko ay panalo. Yeah, okay naman. Wala akong problema sa performance niya ni Miss Hawaii. Yun nga lang talaga, parang ayoko ng beauty niya. Parang ang dami na niyan. Ang dami niyang beauty ng Tapos parang nakaraang feeling ko kamukha pageant. siya ni ano, kamukha siya ni ano, Samantha Panlilio. Kaya nga ayaw ko eh. Charot lang. Oh, sige, una naman tayo si New York. Si New York, kabugera talaga siya. May ano ba tawag dito? May pagka-manly yung face, lalo na siguro pag ginupitan siya, mukha siyang boy, pero kabog na kabog talaga. Iba yung ganda niya, yung ano ba yun, no? Yung ganda niyang
nakakaastig. Nakakaloka kasi siya pag mag-performance, bigay na bigay, todo eksena. Kaya okay talaga na front runner talaga si New York na makakuha ng corona kasi very Miss USA talaga siya. Alam mo pag makita mo siya, alam mong si Miss USA siya. Hindi siya pagkakamala ng ibang lahi na ibang lahi siya. Very Miss USA talaga yung dating ni Miss New York. Kaya isa siya sa mga top ko talaga si Miss New York. Bukod kay Miss New York, sino pa? Sabi ko sa'yo. Gusto ko si Yuta. Ah, si Yuta ba yun? Oo, si Yes, Yuta. si Napansin ko rin si Yuta. Yuta. Oo, Gusto ko mukhang yung si ano 'to, Yuta. Siya, mhm. para sa akin siya ang may pinakamagaling na pasarela. Tapos sa gown, siya ang pinakakabog, yung yellow. Tapos hinubad niya Mhm. doon. Pak! Eksena 'Di siya. ba ang bongga? Eksenadora siya. Oh, eksenadora si Yuta. Palagay ko, kung hindi man crown runner-up, hindi siya pwedeng malaglag kasi magwawala yung tao. Kasi magaling si Yuta, maganda pa. Yun. Correct. Ako parang Tapos isa feeling pa, ko biglang magma-magic 'to si Yuta. oo. Gusto ko rin si, Nevada. Si Oo, Nevada na chemical engineering, ang oo. ganda sobrang ganda ni Nevada. Yes, si Nevada gusto ko din. Kabog din siya sa swimsuit, kabog din yung long gown niya. Hindi ko matandaan kung ano yung long gown niya, pero alam kong kumabog talaga sa long. Gusto ko yung gown ni Kentucky. Problema, hindi ko bet siya sa swimsuit kasi medyo awkward yung pasarela niya. Pero gusto ko yung yellow silver gown niya na combination. Ang ganda ng kay Kentucky. Yung first kong nagustuhan na gown si Miss Florida. Si Miss Mhm. Florida na si Caroline Dixon. Siya lang yung naalala kong name. Si Caroline Dixon na ni Miss Florida, I love her. Eksenadora, maganda. At talagang parang si Miss New York na very Miss USA talaga yung ano niya, yung eksena. Si Miss Minnesota, gandang-ganda ako sa kanya, matangkad siya. Ang ganda ng personality, yung the way na mag-eksena siya sa stage. Ang problema lang talaga sa kanya, ang weak niya sa pasarela. Sa November na yung Miss Universe, kung manalo man siya, mukhang talo pa rin siya doon sa Miss Universe kasi nga ang parang siya, parang hilaw. Hilaw yung performance niya, pero sobrang ganda, nagliliwanag siya sa stage. I think Mhm. si Miss USA naman yata, papanalunin talaga yun kasi nagliliwanag talaga yung ganda niya sa stage. Isa pa sa mga gusto ko sa gown, si South Carolina, yung naka-white, ang ganda ng Mhm. white niya, pero hindi ko siya bet sa swimsuit. At saka, sino pa ba? Si Illinois. I love Illinois sa gown competition niya. Bongga siya doon. And hopefully makapasok talaga yung mga bet ko na to sa bukas. Nasasad ako kasi walang kuryente dito bukas. Sana may signal kahit walang kuryente para makapanood ako ng Miss USA. Nakakaloka ka. Ako naman, para sa akin, so kung lahat ng mga napansin ko si New York, bongga. And then si Yeah. Virginia, okay din. Si Carolina, North bongga Carolina. din. Yes, bongga Mhm. siya. Si Utah, talaga naman nag-Utah. Ay naman si Utah. Nakakaloka si Utah. Walang duda. Si Florida, mhm. Oo, yes, si Florida at saka Si California, Minnesota. mhm. Si Ayan si California, walang Texas, duda, papasok yan. Ay, mhm. si Si Texas Texas, din. oo. Si Washington, Kasi bongga din. Si Washington na Miss Grand ang atake. Nakakaloka si Atake, yes. Washington. Si Hawaii, gusto ko din si Ay, Hawaii, Si Nevada, yes, si Nevada, si kabog Neva na kabog yan si mhm. Nevada for me. Si Illinois, Illinois? Si Illinois. Oo, Bongga gusto ko siya. rin siya. Isa siya sa magandang gown. Pennsylvania. Pennsylvania. Banya, oo, 'di ba? Nakakaloka yung mga Si pangalan. Nebraska, napansin mo din? Yes, I love Nebraska. Pasok din siya sa Mhm. akin. Pasok Si din niya si North Rhode Dakota, Island. eto mahilig sa Ito, Dakota. hindi ko masyado siyang bet yung face. Pero okay naman yung performance, pero yung face niya hindi ko bet. Oo, in terms of performance sa swimsuit at saka si Ah, Rhode Island. si Mhm. Rhode Island. Ang ganda ng short hair niya, sophisticated yung dating.
Very Miss Aha. USA, kanya lang medyo yung sa gown kasi na-disappoint ako sa kanya kasi hindi siya makapaglakad ng maayos. Si Pero Oklahoma. si Oklahoma, ano, maganda ang performance niya lahat. Yun nga lang, parang hindi ko talaga bet yung beauty niya. Basta sa akin, yung pinaka-bet ko talaga, yung nag-perform ng bonggang-bongga si Florida, si Carolina, 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 oh yes, North Carolina. Carolina, si Utah, si Oklahoma, Oklahoma. Oklahoma, California, Hawaii, Texas, at saka si Illinois. Yes, yan yan din And yung pasok then, din yan lahat sa banga ko. yes, Except kay Si Oklahoma. Pennsylvania, maganda din. Si Nevada, talagang ano Hindi pa ang dami. marami silang kabog Sobrang ngayon dami. this year. Just hindi Oo, kagaya nung last year na pangilan-ngilan lang, mas maraming kabog ngayon yung Miss USA. At least 'di ba, isang week lang yung pageant nila pero mas maraming kumabog ngayon kaysa sa last year. Kasi si last year obvious din na ano nilamon lang sila ni Arbo ni Gabriel. actually, Nakakaloka. nakikita ko naman dito sa batch na 'to, sobrang dami ng malakas, sobrang dami ng kabugera. And then, gusto ko din yung eksena nila, yung naka-swimsuit na sila. Naka-swimsuit sila tapos biglang nabago sila sa evening gown. To be honest, sa swimsuit round, yung walk nila, gusto ko yung walk ng mga girls kasi hindi sila yung parang palong-palo na akala mo sobrang elegante nung dating. Tapos Yes, parang I like, tama oo, lang. promise. Nakikita mo talaga na empowered talaga yung girl. Hindi sila yung parang ang cheap-cheap ng dating na parang manalo lang dito, kulang na lang tumambling, ganon. Sila hindi, sobrang tama lang yung galawan nila. Tapos kung meron mang mga kabugera, siguro ayun yung mga parang pagdating sa pasarela talaga medyo naloloka ako. Sanay Pero na. kung yung iba naman na hindi kumakabog, the way kung paano naman sila maglakad, masasabi mo talaga na parang professional yung lakad nila. Tapos parang maiisip mo din na parang in fairness sa kanila in fairness talaga sa kanila, parang parang nag-training sila ng buong taon. Yes, parang ang haba ng pageant na nila. Tsaka Maganda. hindi mo naramdaman na parang yung mga girls ay parang 1 week lang yung preparasyon, yung pageant nila. As in parang mararamdaman mo pa rin sa kanila na prepared talaga ang bawat girl sa competition. Kumbaga parang lahat Yes. sila talagang kumakabog. Ayun nga lang, pagdating sa gown, medyo madi-disappoint ka kasi yung gown na suot nila, parang Paulit-ulit. normal lang sa Inulit. atin. Hindi ko lang alam kung sa coronation night magbabago ba sila ng gown kasi 'di ba yung ibang Sana, girls kasi sana Mama Sam. At saka nakita mo ba Mama Sam, si Michigan, kamukha ng gown ni Krishna Gravides. uso yun. Uso Nakakaloka, mas mas elegante pa yung gown ni Krishna Gravides. Si Miss Michigan, nakakaloka, kamukha talaga ng gown ni Krishna. Yung cut, yung kulay, everything. Yun nga lang si Krishna naka-tube, yung kay Michigan may kwelyo. Ganon, Mm. kamukha talaga as in. Pero ikaw, tingin mo, sino ang mananalo dito? Malakas yung pakiramdam ko, 5 girl ang pinagpipilian ko. Depende yun bukas kung magbabago yung eksena nila, kung magsha-shine bright like a diamond sila ha. Ang napipilian ko dito is si Miss Utah, si Miss New York, si Miss Nevada, si Miss Florida, at saka si Miss, oh my gosh, Minnesota. Ikaw? Ako Yun yung parang gusto ko. parang ako sa listahan ko siguro, hindi mawawala si Yuta. Talaga naman Yeah. kasi iba talaga yung eksena niya. Mm. Tapos, gusto ko din si Hawaii. Parang feeling Mm. ko papasok din siya sa top 5. Tapos si New York. Yeah, si New York, walang problema, papasok talaga siya. Maganda yung Oo. kanyang speaking skills and advocacy. And then, parang feeling ko papasok din si California. Yeah, isang sundalo si California. Nakakaloka, 'di ba? Ang gagaling ng mga sundalo talaga legit, hindi lang bastang nag-reserves. Na sundalo talaga siya. Tapos, ano din, parang feeling ko papasok din si
ang hirap kasi ang dami. Si Ah, Florida. sa Texas, parang feeling ko. Yeah, si Texas ang ganda din ng advocacy niyan, si Texas. Yun nga lang hindi ko Ah, siya bet sa gown. Parang inulit kasi yung gown niya, parang nasuot na last year at mga noong nakaraan-raan pa. tapos, ewan ko, nakakaloka si Marami kasi Pennsylvania. sila Gusto ko Mama Sam din. nagsa-shine. Marami Gusto ko sila din si ngayong nagsa-shine. Pennsylvania. Mhm. So, ako kasi parang iba kasi yung pinakita nila ng swimsuit tapos naloka ako nung evening gown. Yung styling Oo, as in na bago. Pero yung nagbago gown lahat. parang kung titignan mo, common naman nung gown. Pero kasi hindi na ako magkukuda doon sa gown nila na parang ano ba yung paulit-ulit nila yung gown na ganito. Kasi nga parang feeling ko una rush tapos pangalawa parang feeling ko magpapalit sila ng gown sa coronation night. Feeling ko lang ha. Tapos ayun yung nararamdaman ko. Pero yung makeup, yung ayos, ang dami din, ang lakas din maka Michelle D. O alam mo yung short hair. Yes, si Rhode Island. Lakas mo Sa kay Rhode Michelle Lee Island, in Rhode Island. fairness, ang sexy ni Rhode Island. Ha? Mm-mm. Yes. Parang yung balak ang kaseksihan niya, parang si Celeste Cortez, ang bongga. Nakakaloka. Sa Medyo Rhode Island, yes. balakangan yung lola mo. Oo, saka may Black Beauty pa ako nakitang short hair din na talaga namang bongga din. Yes, si Delaware talaga yung pinaka-bet ko. I don't know pero hindi siya yung pinaka magandang black pero siya yung nagbigay ng magandang performance. Si Delaware. I don't know kung makakapasok siya pero mukhang papasok siya. So ako parang hindi ako makapag-decide Parang feeling ko si New York, Texas, Florida, Illinois, Hawaii at saka si Utah. California, Utah. Ayun. Ayan. So 7 na sila. Ay, Hindi ako 'di ba ang dami? California, Texas, Hawaii, Utah, New York. Nawala na si Illinois. so, so yun. Sila yung mga Ako nakikita ko. Ako talaga si Utah, si New York, si Nevada, si Illinois, si Nevada din Florida. Ayun, no? basta ang dami nila. Si Nevada parang Mahirap. kulang mo yung 5. Mhm. So ano pang ine-expect mo bukas? Siyempre, ina-expect ko Mama Sam, yung talaga yung yung upo ang question and answer ng Miss USA. Inaabangan ko na yun Yung nakaupo lang sila, parang nagkukwentuhan. Nakaupo sila sa Mhm. mesa, tapos tinatanong, di ba, bongga yung ganon. Ang tatalino kasi ng mga Miss USA na candidates at saka walang putyo-putyo na Ano ka ba, kagaya siyempre last ang year, language hindi nila man maganda yung English. pad. At saka hindi man maganda yung last year nung 2021, 2022, hindi man maganda masyado yung pageant, madilim-dilim, pero ang galing naman when it comes sa communication skills talaga lang naman, talagang nagkukudaan, naglalampasuhan talaga sila. Di yan yung ako excited kasi nakita ko na yung stage, hindi na ako excited. I know naman na yun na yung stage bukas, hindi na yun Hindi, magbabago. mababago Sana pa ibahin na rin. lang Hindi, nila yung stage yun pa din. Pero syempre yung ilaw, yung lighting, babaguhin nila Oo, yan. sana ibahin lang yung backdrop, yung ilaw, at saka alam ko namang bubongga ito kasi magpapasabog yan, syempre hindi yan pakakabog ang USA. So yun, excited ako para bukas at excited ako kung sino yung talaga yung mas-spotlightan bukas. Kasi may mga ganun sa pageant may spotlight talaga yung isang kandidata na kahit hindi mo bet, doon sa kanya, doon naka spotlight yung eksena. So ayun, yun yung inaabangan ko bukas sa Miss USA. Sana mapanood ko ng live. I'm so excited. Sa kagran. Ng Kakaloka. judge. Tingin mo magpapalit sila ng judge? Para sigurong Miss Universe, feeling ko magpapalit lang ng ilan. Mm. Siguro magpapalit lang ng Kasi apat lang ba? 1, 2, 3, 4. Tingin mo darating si Oo. Arboni? Oo naman, Mama Sam. Dapat nga si Arboni yung host, di ba? Siguro busy lang yung lola mo. Baka bukas, Hindi siya syempre, mag-host, hindi magko-corona siya siya. pwede mag-host kasi tawag dito, feeling ko hindi naman siya nag-host kasi Miss USA, Miss Universe siya. Miss Universe, ako sa bagay. Pero, syempre, darating sa Arboni bukas para koronahan yung bagong Miss. Hindi naman, O may kaya Miss magiging USA judge na, siya. pero kasi minsan laging dumadating talaga, dapat nandun talaga ang Miss US, ang Miss Universe. Kung hindi siya Miss darating Universe. bukas, oo, parang nakakaloka yun. Kasi ang Mm-mm.
every year dapat nandiyan diyan si Miss U. Dapat nga nandiyan na siya eh. Dapat yung Miss Teen USA pa lang nandiyan na siya eh. Kasi 'di ba dati sila Catriona, sila ano, pag Miss Teen USA, lagi silang Nandun. eksena. May tanong ako sa iyo. Judges. Ikaw anong reaction mo dito? 'Di ba sinabi ni Kun An na siya ang may-ari ng Miss Universe, Miss USA at saka Miss Teen USA. So, ano na eksena niya dito? Mukhang hindi niya napag-aari yung USA, Miss USA, kasi mukhang ibinigay na sa iba. At mukhang palabas lang yung sinabi niya. Akala niya kasali yung Miss USA doon sa naibili niyang Miss Universe, doon sa ibinigay niyang ano eksena siguro. Siguro baka na fake news lang tayo ni Kun An. Baka yun yung nakarating sa kanyang ano tapos hindi niya ipaliwanag ng bonggang-bongga sa kanya kung bakit niya sinabi na siya nang may-ari ng Miss USA at saka Miss Teen USA. Na wala naman siya doon kung sakali man or kung siya man yung may-ari baka pinamanage niya sa iba. Hindi na siya nakialam. Hindi. I don't know. Ako naman ang tingin ko diyan, hindi talaga siya ano, kasi una isipin mo na lang Miss USA. Paano ka magiging owner ng Miss USA kung di ka naman taga USA? Oh. Ako sa bagay. Oh, O, diba? pangalawa, ayun na lang eh, ang laking question nun eh. Kahit nga universe eh, I mean universe under yan ng ano, USA, dapat taga USA. 'Di ba? Paano ka magiging magiging organization ng Miss USA kung taga Thailand ka? So yun, I think ano, parang siguro ano, tama lang na Ang ano lang, ang awkward. Ang awkward lang. Ang awkward lang ng feeling. Pwede siya may mag-ari ng Miss Universe Thailand pero hindi siya pwedeng may may-ari ng ibang ano bansa kasi hindi naman siya taga USA. Ayun Oh, lang, 'di ba? no? 'Di ba? Kahit ikaw naman napaisip ka bigla eh. Kasi ako yun na una kong naisip eh. Pwede kang maging ano, parang may-ari ng Miss Universe Thailand. Pwede 'yon. Pero yung sasabihin mong Miss USA, parang paano mangyayari 'yon? Ibig sabihin pwede ka din maging may-ari ng Miss Universe Philippines? O, di ba nakakaloka? Mhm. Kung sa So kung bagay, Mama Sam, iisipin yung mo, may-ari ng Miss Universe Bahrain ay Pilipino din. May chance. May chance. eh kasi para ano, baka naman dun na siya nakatira. Ako sa bagay. O, di ba? Pero, ewan ko sa kanila, nakakaloka sila. Tsaka ang tanong, may-ari ba talaga si Joss ng Miss Bahrain? Kasi yung nakausap ko siya, parang sabi niya sa akin, isa siya sa mga organization. Isa sa mga siguro isa sa mga ano ba tawag executive doon sa ano Oo, Miss ikaw naman Universe may-ari Bahrain. ka. O Pag kaya sinabi kasing may-ari, ikaw yung nag-founder, ganon. Ikaw talaga yung nagsimula. Mhm. So, parang hindi, parang feeling ko, ano, isa lang siya sa mga organization. So, kahit nga Miss USA, Miss Universe, minsan mapapa-question ka, dapat ba talaga ang owner neto ay taga Thailand? O, di ba? Pero kasi kung may pera ka naman, idibilhin mo, di ba? So, yun yun. Mhm. yeah. At feeling mo ba, Mama Sam, aabot siya ng 10 taon? Hindi ko iniisip. Mhm. Kasi yung So, IMG parang hindi umabot 8 lang. oo, parang feeling ko hanggang next year na lang, charot. Kayo, nakakaloka kayo. Nakakaloka. Hanggang Hindi, next year na hindi lang ko yung buhay alam, niya. hindi ko alam. Parang feeling ko kasi ito talaga, sa totoo lang, parang feeling ko nabigla din naman dito si Kun An sa pagbili niya sa Miss Universe. Lalo na parang feeling ko dati hindi naman siya humaharap sa mga ganito kalalaking problema. Ngayon, parang ang laki-laki ng problemang hinaharap niya. But give time for her kasi siyempre hindi naman madali yung trabaho ng maging owner ka ng Miss Universe. Kumbaga parang siguro bigyan natin siya talaga ng time. Mhm. Panahon bago pa lang Nag-benefit kasi of the doubt o gano'n. either Miss Universe Philippines. Maraming nagsasabi dati na parang
"Ay naku, grabe naman 'to, bakit binukod yung Miss Universe Philippines?" Ako to be honest, isa din ako sa mga ang reaction ko talaga, sobrang nalungkot ako nang tanggalin siya sa Binibining Pilipinas. Sobrang lungkot na lungkot ako. Tapos parang siyempre nag-e-expect tayo ng more, nag-e-expect tayo ng malaki. Pero kung iisipin mo, sa pinagdaanan nila Jonas, nilaban nila ang Miss Universe Philippines ng panahon ng pandemic. Pagkatapos, alam mo yun, ang hirap kumilos, ang hirap gumalaw. Tapos, kahit binabatikos na sila ng mga tao, parang sige lang, go lang, laban lang. Hindi madali yung ano, yung tinatamasa nila ngayong hirap para sa akin ha. Parang dapat doon talaga bigyan natin sila ng tamang panahon na makausag. Kasi parang una, ando doon sinisisi natin sila kung bakit nawala 'to sa Miss Universe sa Binibining Pilipinas. Bini. Pero kasi wag din nating kalimutan na na ang organization mismo ng Miss Universe ang nag-alis doon. Hindi naman sila, eh. Kumbaga, Yeah. parang sinambot lang nila. Kumbaga, parang kung iisipin mo, kung hindi naman magpapaimpluwensya o hindi rin naman magde-decide ang Miss Universe, hindi naman mawawala yan sa Binibining Pilipinas. Ako nga kung may magagalit ako, personal, I think sa Miss Universe kasi parang asaan yung friendship ng gano'ng katagal. But we have to understanding kasi na parang hindi lang naman kasi 'to na parang siguro mayroong goal ang Miss Universe organization. Gusto nila na talagang lahat ng pageant dapat yung MGI, 'di ba? Ang gusto nila dapat Miss Universe Philippines, Miss Universe Indonesia, may tatak na universe tapos yung country. So parang Yeah. ano ba sa Miss Grand Philippines, Miss Grand Thailand, Miss Grand Indonesia. So parang nakita kasi nila yun diyan sa Miss Grand kasi 'di ba lumusong na yung Miss Grand. So parang nagkaroon sila ng idea na parang dapat details. Mhm. Dapat Separate. maayos. So yon. So ako sa totoo lang, panalo si Nawat kasi si Mr. Nawat, kanya ang Miss Grand Thailand, kanya ang Miss Grand International. International. So, sa sarili niyang isip at paraan, kahit sabihin pa natin, "Ay naku, mukhang tanga naman yung nangyayari diyan." Pero kahit ayawan pa ninyo, idea niya yon, create niya yon, baby niya yon, iniluwal niya yon. And in the future, tignan mo yung mga bata dito sa Thailand, parang 'pag tinanong mo sa kanila, hindi nila ano yung Miss Universe, ang bukang bibig nila Miss Miss Grand. Grand. O, di Mm. ba? At sana gano'n din, Totoo. 'no, yung gano'n din yung mga Pinoy. Kung ano yung kung ano yung kine-create na Pinoy na pageant, sana doon yung support. Hindi yung Mm. banyaga yung sinusupport. Katulad ng halimbawa, Miss Earth Philippines and Miss Earth, create naman yun ng Pilipinas. So, Carousel. tangkilikin natin. Kumbaga parang mahalin natin. Kasi hindi biro yung pinagdadaanan nila. And then kahit dito sa Miss USA, yung bagong Miss USA, tingnan mo nga, di ba? Hindi biro yan. Pero nagpakita siya ng magandang production. Ipinakita niya na yung ayun nga tulad ng sinasabi mo na parang nako hindi naman bongga, hindi ano. Pero kung iisipin mo bago yung organization ng Miss USA, hindi ganong kadali mag-provide ng ganito. Isipin mo na lang ang laki na nagastos nila dito para mabigyan lang ng mapantayan lang talaga nila yung tatak ng USA, di ba? So yung mga pageant noon, and I think para sa akin appreciate, nagawa naman nila yon, nagawa nila this year, and then maayos, malaki yung stage. Ayun nga lang, tinipid lang talaga nila sa araw. So naiintindihan ko kasi siguro kung ito 2 weeks nila, syempre sa 52 candidates, mas malaki yung gastos. Mas, alam mo yun, syempre pakakainin nila to, sagot nila yung Libre ang hotel. hotel, So everything, lahat. mas malaki yung responsibilidad at mas malaki yung budget. So siguro nandoon na parang tinitipid din nila yung budget. But in fairness naman, mukhang tinao naman at nakita Yeah. naman natin kanina preliminary pa lang ay bongga na.
So mag-expect tayo ng more bukas. So yun. And then doon kay Kunan, siguro minsan naguguluhan tayo, parang ang daming nagbabago, ang daming ini-implement, tapos ang daming chika, ang daming issue. Kumbaga parang give time kasi bago lang kasi. So parang gito lang yan eh. Kapag vlogger ka, bago ka, hindi mo pa alam yung mga ginagawa mo. Soon later, mas gumagaling ka ng magsalita, mas lumalalim yung analysis mo, nabibigyan mo ng chance talaga yung sarili mo na makita kung ano yung dapat mong makita. So, ganun lang. Lahat ng bagay ay nagsisimula na hindi naman perfecto. At lahat ng bagay nagsisimula na dahan-dahan. And then in the future, magiging maayos din yung lahat. At ayun na, doon muna natin malalaman. Kaya nga sabi ni Jason kanina, ilang taon kaya tatagal nito? So I hope na matumagal si Kunan kasi para makita natin yung development, yung talagang masasabi natin nag-success ba o hindi. Ganon. Yes, Di at ba? hopefully mag-success dito sa Miss Universe 2023 na to sa El Salvador. Sana ibigay niya yung kaya niyang ibigay. Tapos i-improve pa ng i-improve habang tumatagal siya sa sa Miss Universe Oo. organization. Ako to be honest, I'm expecting more. Kasi di ba yung Miss Universe tong mga nakaraan parang hindi naman ganun kabongga. Dapat yan bongga kasi syempre lalo na kung alam mo yung mga LGBT tayo, dapat bongga, mas panalo, mas okra yung dating ganon. I hope so. Yes. Sana wag naman yung tipirin yung stage. Pero sana. At sana wag nang pamamadaliin. Saka di ba dati, kung ano yung concept kasi, parang dati kasi, kung ano yung concept ng Miss USA, ganun din yung naging konsepto ng Miss Universe. Yes. Na, na So tingin mo ba, malaano mo na mababasa. oo, tingin mo ba, ganito din ang magiging concept ngayon ng Miss Universe sa El Kasi Mama Salvador? Sam, may declaration yung Miss Universe, Miss USA na after top 20, top 5 na. Ay, So ginaya nila last year sa Miss Universe. So baka nga ganun pa din. After top 16, top 5 na. Eh yun yung sinabi nila doon yung sinabi ng Miss USA org na ganun nga ikaw yung ba eksena, tingin mo ganun yung yung ganyan, cutting. yung after top 16, top 5 na, tingin mo okay ba yan? May pabor ako, may hindi. May positive ako na makapag swimsuit and gown lahat ng pasok sa semifinalist. May showcase ng iba pa yung kanilang mga gown even though na mahina sila sa swimsuit at may iangat nila yung sarili niya sa evening gown, papabor ako doon. Pero nakakaloka kasi na walang cutting na after the swimsuit dapat may cutting tapos long gown may cutting. Yun lang yung medyo negative doon. Tapos biglang top 5 agad, o di ba? Paano kung binawi mo yung sarili mo doon sa gowns? Hindi ka aabot ng ganong level. Tapos sa top 20, tapos biglang top 5, ang sakit-sakit. Oh, si Savannah, ano pala siya? Philippine-American. Sino? Anong Si Hawaii. Kaya pala mukha siyang Asian. And So, then tingnan kaya natin. hindi, yung Hawaii naman minsan kamukha. Pero kamukha siya ni Samantha Pandillo talaga. Yeah. No, kamukha ni Samantha Panlilio. At Pero naman, Samantha, yung lumabas siya sa Miss Grand. nakakaloka. Sana all may ring light. So tingin mo, ito na ang mananalo ngayong Miss US. Pala turo ng Ako pasado. talaga si Utah talaga. Si Utah talaga, New York and Nevada yung top 3 ko Tingin eh. mo mananalo si Hawaii na Miss USA this year? No, kasi Happy Filipino uli siya. Charot lang. I don't know. Possible, Mama Sam, kasi kung performance naman talaga ang pag-uusapan, kung makabugtong si Miss Hawaii, wala tayong problema doon. Yun lang talaga, makaayaw na ng USA na may half na naman, may halfy-halfy. At saka half Filipino uli. Ayaw mo. Ayoko. Gusto ko yung mag-represent ng USA ay Miss USA talaga. Yung mukhang Miss USA. Ikaw ba naniniwala ka ba si Olivia Jordan, good luck sa atin?
I don't know kasi kung sa bagay, no, I don't know lang, Mama Sam. Siyempre, depende pa rin yun sa girls, Mama Sam. Kahit na nandiyan si Olivia Gordon, kung hindi naman nag-perform yung girls ng Miss Philippines, eh wala pa rin nangyayari. So, Nagkataon lang. nakadepende yun. Nagkataon lang, kaloka ha. Depende pala yung luck mo kay Olivia Jordan. Nakakaloka. Anyway, so good luck sa girls bukas na lalaban ng Miss USA. And then Yes. I think, basta gusto ko si Hawaii, gusto ko si California, gusto ko, yun yung Si mga top Utah. 5 ko kanina. Mhm. Utah and New York, ganyan. Oo, si Utah, si New York. Ay nako, good luck talaga sa kanila. So ikaw? Ako din, Mama, hindi na talaga magbabago. Si Utah, si New York, si Florida, si Illinois, at saka si Nevada. Ayun. So, syempre, abangan pa natin kung ano ang mangyayari sa Miss USA bukas. USA. Are you At saka, excited, Mama guys? Sam, Mm. Miss Universe Vietnam ngayon, alas 8 na. Nag-uumpisa na, ano na sa akin. Oh, Okay. So, malalaman natin mamaya kung sino ang mananalo sa Miss Vietnam. Miss And then, Universe. abangan din natin kung ano ang mangyayari sa Miss Aura International. Yes, bukas na rin yun. Hi! I'm Ng so 3 excited. AM, o, di ba? So, Yes. lahat yan. And then, of course, sana makafollow kayo dito sa aking Facebook Yes. page, SB Page Pageant. SB Pageant page. So, yun. So, sana po Yan. makafollow kayo. Subscribe na. And then, of course, syempre, imbitahan mo na sila. Yes, thank you so much, Mama Sam. Maraming salamat sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe na subscriber na Mama Sam na pinag-iisipan pa kung magsusubscribe ba sa akin kasi natatarayan. Please subscribe my YouTube channel, Hazel Ortega, Cruella and Pageantry. At meron po akong second channel, Jean Ortega Daily Vlogs. Nag-upload po ako doon na nangunguha ako ng rambutan, namamasyal ako, at kung ano-ano pang ginagawa ko sa buhay. Thank you so much, Mama Sam. And siyempre, subscribe po kayo sa Mama Sam Vlog at saka Sam TV. Huwag niyong kalimutan yung mga Facebook account ni Mama Sam, SB Pageant Vlog. SB Pageant Page. Ayan, thank you, Mama Sam. Ayun, maraming salamat sa iyo, Kaysel, sa oras na binigay mo. And then, of course, sa inyo lahat, maraming salamat. And then, of course, bukas abangan natin Miss USA. O, di ba? So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Grabe, meron pala akong vlog ngayon, no? Panoorin ninyo, guys.